Hello mga ka-GM, sa mga magpalang araw muli sa ating lahat. Ito po, like and share lang po yung ating mga videos para magkaroon po ng dagdag kaalaman din yung iba at idea dito sa ating mga video na ito. So dito sa ating turbo ng NV350 or Nissan Urban, no? Bali ito, buo pa siya mga ka-GM at mayroon tayong nakabaklas dito na isa. Pero parehas lang sila. So ngayon, explain natin kung paano ba gumagana yung ating turbo sa sasakyan, no? So unahin muna natin itong nakabaklas o nakadismantle, no? Ito po siya, bali itong binaklas na natin na ito ay sira na po ito mga ka-GM, pero pwede pa itong ipa-repair. So ngayon, nare-repair yan ng mga machine shop, yung mga magagaling, marami namang magagaling na magre-repair. Kasi ito bali ano na siya, lakas na ng niya, kalog niya. So ang kadalasan na nasisira dito, no, yung kanyang pinaka-bushing sa loob. So pagka malaki na po yung kalug niyan, yung kanyang flay, yan, kabilaan yan, dito sa exhaust na part ito, bali ano siya, maingay. Tapos, kung makikita ninyo, maglilik ng langis dito, no? Kasi ito, daanan ng langis to eh. Ito yung papasok sa pressure ng langis. Tapos ito naman yung sa ilalim, no? Yan, sa langis din yan, mga ka-GM. So, lalabas po dyan, bali may pressure po siya dyan, no? Sa langis. So ngayon, kung makikita ninyo yan, no? Langis-langis na yung kanyang pinaka-housing dito sa kanyang turbo. Tapos ito naman yung sa exhaust. Yun po yung nagiging sira nito. Pagkakalug na po siya, pwedeng ipa-repair kasi may nagre-repair naman yan. Anuhin lang nila yung pinaka-bushing niya sa loob para maayos. At pinapalitan din ng buo kung walang magaling na mag-repair, no? Tapos kung makikita ninyo, ito yung pinaka actuator niya, no? Ito yung pinaka wastegate. Yan. Yan, oh, nagbubukas sara yung kanyang mga rito. Yung pinaka turbine na wheel niya, no? Yan. Pagka naka-off yung engine natin, nakababa ito, naka-open. Ngayon, pagka in-start natin yung kanyang makina, bali tataas ito mga ka-GM. Kasi naka-idle yung makina, tataas yan, mag-close yung kanyang pinaka-turbine wheel. Yan o, kung makikita ninyo, no? So, ngayon, pagka nag-accelerate naman tayo o tatakbo na tayo ng mabilis na basta't nag-accelerate tayo, kailangan yan, mag-o-open yan yung kanyang pinaka-wastegate para lalakas po yung paglabas ng usok o exhaust natin dito sa kanyang exhaust pipe, no? Yan. So, yun po yung paggana ng turbo. So ngayon, para maiwasan po natin yung ating turbo na mabilis masira, kailangan po ito pinapalinis mga ka-GM. Kasi nagkakaroon po ng carbon sa loob. Yan, nagkakaroon ng carbon yan. Kailangan yan pinapalinis. So ito yung natin, ito yung outlet natin, no? Naman yung inlet. Ito yung inlet. Ito yung manggagaling sa air cleaner. Ito naman yung papunta sa intercooler turbo. Sa intercooler natin, no? So ayan, ito siya. Ito bali ang problema lang na itong isa na ito, ano lang siya, yung kanyang pinaka motor dito, yung pinaka dinamo niya. Kinuha ng customer natin yung pinaka dinamo niya kasi naghanap nga siya ng second hand o spare parts noon. Wala siyang makita. Kaya ang ginawa ng customer natin, bumili rin siya ng buong turbo. Pero itong pinaka turbo housing niya, itong kanyang pinaka turbine niya, buo pa ito mga ka-GM. Ito kasi wala pa siyang kalug. Wala pang kalug yung nito, yung turbine wheel niya. Ang sira lang talaga nito, ito yung pinaka niya rito, dinamo niya, no. Yan, katulad niyan, nakababa yan. Ibig sabihin niyan, naka-open yung kanyang rito, no, yung wastegate dito sa kanyang turbine wheel. So ngayon, pagka pinaandar po natin yung makina, gagana po yung dinamo rito. Tapos ito po, iikot yan. Iikot yan, no? Yung pinaka niya na yan, yung pinaka gear na plastic. Iikot yan, tataas yun. Dahan-dahan na tataas yung niyan. Yan, no? Ganun po yung paggana niyan. Pag pinaandar natin yung makina, dapat yan tataas. At pagka sinatop naman natin, dapat yan bababa. Tapos pag in-accelerate po natin yung makina, no? Pagka sininyaduran natin, dapat yan mag-o-open yan para lalakas yung higop ng ng hangin. Yung kanyang turbo talagang gagana siya, no. Ganun po yung function nito sa ating turbo. Tapos yun nga po, kailangan po ng maintenance na pinapalinis po yan
para matanggal yung mga carbon, kasi yun ang nagkukos ng pagkasira at pagka-stack up ng kanyang ito sa kanyang pinaka turbine wheel. Yun po, pagka masyado ng carbon yung loob, yan, nagkukos ng pag-stack up or pagkaroon ng free play, kalog, magkakaroon ng kalog, no. Yun po, at sana nagkaroon kayo dito sa idea natin ito, sa video na ito. Like and share po yung ating mga videos, no. Ito yung ating pressure sa langis. Tapos ito naman yung langis din ito, yung papasok manggagaling sa crankcase. Ito naman manggagaling sa engine block. So ayan po. At pag sira na po yung kanyang pinaka bushing sa loob, magkakaroon po ng cause of leaking ng langis yan. Pupunta ngayon dito sa housing, kaya naiipon yung langis diyan sa housing niya. Yun po yung dahilan at nangyayari na nagiging bluish o white smoke yung ating makina, no. Yun po, kasi nga sobrang dami na ng langis na lumalabas at naglilik na dito sa kanyang exhaust. Yun po yung dahilan yan. So ayan, at ito nare-repair pa ito. Yung iba, ito lang yung nasisira, itong turbo actuator. Ito yung turbo actuator ng motor niya, yun lang po yung nasisira dyan. Tapos tapos yung kanyang pinaka bushing na sa loob, yung bushing niya. Tapos yun po, yun yung function nitong turbo actuator na ito sa natin, sa turbo charger. Maraming salamat at nagkaroon kayo ng idea din sa aking mixing video.